Instant millionaire ang fish vendor mula sa Orion, Bataan na si Christopher Diwata na nagpauso sa linyang ito. What happened, Bella? Why are you crying again? I know. Vampire, right? Vampire will fade to me. Okay lang. Kuha ang video na yan sa segment na ka-look-alike ng It's Showtime noong 2013 kung saan siya ang isa sa mga contestant. Ginaya niya dito si Taylor Lautner mula sa pelikulang Twilight. Isang dekada pang nakaraan bago nagtrending ang linyang ito. Sa madaling salita, higit 10 taon na nakalipas at hindi inaasahan na naging milyonaryo siya dahil lamang sa sikat na linyang ito. Sa isang panayam, hindi rin niya inaasahan na sisikat siya matapos ang higit 10 taon mula nang sumali siya sa Showtime. Ngayong 2025, muling sumikat ang clip ng kanyang 2013 performance matapos itong i-upload sa TikTok at iba pang social media platforms. Ang kanyang kakaibang accent at delivery ng linya ay naging patok sa mga netizens na naging resulta sa pagdami ng mga memes, parody videos at remixes. Ang linya niyang What Happened Bella ay naging catchphrase at ginamit sa iba't ibang content online. Dahil sa kanyang biglaang kasikatan, nagkaroon si Christopher ng mga bagong oportunidad sa entertainment industry. Lumabas siya sa mga advertisements para sa mga kilalang brands tulad ng Shopee Philippines. What happened, bestie? What you buying again? Mang Inasal. What happened, Bella? Why you crying again? Sorry, Edward. Sorry, Bella. This chick is smile. Mga cellphone brand at iba pang mga malalaking kumpanya. Nagkaroon din siya ng pagkakataong makipag-collaborate sa mga sikat na personalidad at banda tulad ng Ben and Ben kung saan nag-perform siya sa kanyang iconic lines sa isang live event. Bukod dito, muling naimbitahan si Christopher sa It's Showtime upang gunitain ang kanyang viral performance na nagbigay sa kanya ng pagkakataong muling maipakita ang kanyang talento sa mas malawak na audience. Action! What happened, Bella? Why you crying again? Sa kabila ng kanyang biglaang kasikatan ngayon, nananatiling mapagkumbaba si Christopher. Sa isang panayam, ibinahagi niya na ang kanyang pangunahing layunin ay magbigay ng kasiyahan sa mga tao at maging inspirasyon sa iba. Patuloy naman siyang nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa kanya at ginamit ang kanyang platform upang maghatid ng positibong mensahe. Kita niyo naman ang pagbabago sa kanyang buhay ngayon na mula sa pagtitinda ng isda. Heto at nakikita natin sa mga endorsements. Anong reaksyon ninyo dito sa ating video? I-comment lang sa baba at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel.